Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. May we know po kung along mga barangay kahit ilan lang po, no, yung 427,000 na binabanggit ninyo na na-cleared na sa illegal drugs. Okay, sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at wala po tayong detalye patungkol sa barangay. Ihingi natin mula sa PIDEA at ibang law enforcement agencies yung sinasabi po nating barangay. Umabot na rin sa 607 balay silangan, reformation centers ang naipatayo sa ilalim ng Marcos administration. Saan pong area itong Balay Silangan Drug Centers? Para yung address po. O sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo yung exact address. Pinag-usapan nyo ba talaga yan? Talaga bang nasa plano nyo yan? Diyan dito sa kumpanyang ito na nangangasiwa ng sabungan na kapag may mga nagtsotsope, papatayin? Time kasi na Go ahead. maraming nandaya, nagbi-meeting yung mga yan. And nagsabi si Mr. Atungang kung hindi natin gawin to, babagsak yung negosyo natin at hihina ang kikita natin. Magandang araw po sa inyo lahat. Reaction Update PH nagbabalik. Napakaganda ho ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-update. Walang iba ho. Ito ngang si Auntie Claire Castro nagpadala ng sulat sa Net25 upang ipatanggal itong si Madam Eden Santos. Alam niyo po ba ang dahilan mga ka-update? Natural, ito pong pagtatanong ni Miss Eden sa kanya. Mga ka-update, parang pinipersonal nga ni Claire Castro itong pagtatrabaho ni Miss Eden Santos sa kanya. Siyempre mga ka-update, hindi ko po kasi masagot ni Claire Castro yung mga katanungan ni Miss Eden. Ay mga ka-update, katulad nitong ipapagitaw sa inyo. Ito po mga ka-update, panoorin natin yung mga tinatanong ni Miss Eden dito kay Auntie Claire Castro. Ayan mga ka-update, napakinggan natin. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. May we know po kung along mga barangay kahit ilan lang po, no, yung 427,000 na binabanggit ninyo na na-cleared na sa illegal drugs. Okay, sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at wala po tayong detalye patungkol sa barangay. Ihingi natin mula sa PIDEA at ibang law enforcement agencies yung sinasabi po nating barangay. Umabot na rin sa 607 balay silangan, reformation centers ang naipatayo sa ilalim ng Marcos administration. Saan pong area itong Balay Silangan Drug Centers? Para yung address po. O sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo yung exact address. Ayan nga po mga kabit. Nangangasupalpal po kasi si Claire Castro kay Madam Eden Santos dahilan para ipatanggal nito sa trabaho. Ano po masasabi niyo dyan kay Auntie Claire mga kabit? Mantakin po ninyo, ang dami niya sinasabing barangay na clear na sa drugs pero wala siyang maipakita o mantakin po ninyo yun. Ang daming libu-libong barangay mga kabit, sinabi niya clear na yung droga pero wala siyang ebidensya. Ayun yung mahirap dito kay Auntie Claire. Putak ng putak na nagpapakalinis sa administrasyon ni Bobong Marcos pero wala naman talaga, walang ebidensya. Ngayon mga kabit, ano sa tingin nyo itong mangyayari kay Miss Eden Santos? Tama bang patanggal siya mga kabit dahil nagtatrabaho siya ng maayos pero itong si Auntie Claire pinatatanggal na siya, di ba? Napaka-baliho ng ginagawa nitong si Butangera mga kabit. Hindi po dapat nararapat yan si Claire Castro bilang tagapagsalita ng Pangulo. Panoorin naman po natin itong kay Ted Pylon kung saan nga meron ng affidavit itong si alias Totoy sa mga patungkol dito sa ating sabungero. Mga update, pakinggan naman natin. Sa ating po linya ngayon si Ginoong Julie Patidongan, alias Totoy, at I think ang kanya pong nickname ay si Don Don. Good morning po sir, Don Don. Good morning po, Sir Ted Pylon. Opo, salamat sa iyong pagkakataon na ibinigay sa aming programa. Pwede ba kitang tawagin Don Don? Yes, sir. Okay lang po. Sige. Salamat, Don Don. Don, pasensya ka na kasi limitado rin yung ating oras. Gusto ko lamang sanang mag-focus muna dito sa isa pang importanteng bagay muna para natin mas maunawaan ang sitwasyon ngayon dito nga sa iyong kasong kinakaharap. Ito bang affidavit mo
tungkol dito sa iyong salaysay sa pagkawala ng mga sabungero ay buo na at naisumite na sa DOJ. Ano ba ang sitwasyon nito? Sa ngayon, inaayos na yan at nasa kampo na ng CIDJ. Okay. So when you say inaayos, ito ba'y napirmahan mo na, Don? Mayroon lang kulang ng konti itong araw na to. Kailangan ko na pirmahan po yan para maipasa na rin doon sa DOJ. Sige. Bakit mukhang natagalan ang pagbuo nitong affidavit? Magmula nung kailan ka ba nagdesisyon na lumantad na at ikaw mo magsabi ng katotohanan? Noong February pa po. Noong pang February. Oo. Kasi ngayon July na. So ano bang kwento doon Don kung bakit ngayong July, actually July 4 ngayon, hindi pa finalize yung ating affidavit? Ano ba mga kadahilanan kung sakasakali man, Don? Sa ano lang at medyo kasi putol pagaling kasi dito sa akin at hindi ko na alam kung anong pinagagawa na ng pulis ko doon sa Talisay, Batangas, sa Talik. Pakiulit lang, anong dahilan, Don? Iniimbestigahan pa na sinusipan na maayos ng mga CIDJ gawa ng may kakulangan lang yung aking mga dokumento na sinubmit. So nangangahulugan na nagsumiti ka na ng mga dokumento, ebidensya ba ito may matatawag doon at they verified first bago ka makabuo ng affidavit? Yes, sir. Totoo bang nakaharap mo na si Secretary Remulla dati? Opo, sir. Totoo po yun. Oo. Pwede bang mamarapatin mo lang mga kailan kaya ito at nung panahong yon ano naman ang napag-usapan kaya ninyo? Ang sabi lang sa akin noon at buuin lang ng kampo ko yung mga dokumento at nakita naman yan na may basihan naman yung aking sinasabi at doon sa aking papel. Yung sinasabi mo na mga dokumento at ebidensya, kasama ba dito yung binanggit mo sa panayam din kahapon ni Ma'am Cheryl Cosim na USB? Yes, sir. Kasama po yung USB, yung pagdukot nila kaya John Lasco. Okay. Ano ang laman talaga nung USB, Don? Yung si John Lasco po. Yung pagdukot sa kanya at yung pag-iimbestiga sa kanya bago siya pinatay. Oo. Yung USB na iyon, sino ang kumuha ng video? Yung mga pulis. Yung mga pulis na rin po. Mismong pulis na dumukot sa kanya. Pwede ba namin malaman lang, June, bago natin tunghayan tong kaso nitong ang si Lasco na nakapanayam din namin yung kamag-anak niya kamakailan lamang. Itong focus lang muna natin doon sa 34 na mga sabungero na nawawala nga per record, bagamat sinasabi mo nga na higit 100 na mga sabungero ang umano ay pinatay at nawawala nga ngayon. Sa mga 34 ngayon na deklaradong sabungero na may naghahanap ng mga kapamilya, ilan doon ang merong kang personal knowledge? Pangunawa sa mga nakikinig sa atin, sa ating mga katanungan this morning, para lang ho natin, alam niyo ho yun, ma-establish lang po yung usapin nga, nitong sinasabi po na maging posible kasi wala pa pong konfirmasyon doon sa pagiging state witness, sa kanya pong tinagurian na personal knowledge, Yan po yung napaka-importante. Yan ang unang-una po na kukwestiyonin ng sino man na question dito po sa integridad at kredibilidad nitong posibleng maging state witness ng Estado sa kaso po ng mga nawawalang sabungero. Alas 7:49 na po ang ating tamang oras ngayon. Tayo po patuloy pong tumatawag ngayon dito po kay Don. Alright, sinasabi niya na meron daw pong nagbabantay sa screen at kapag meron pong nakitang nandadaya sa wika po ng mga sabungero ng yung Jope, Jope ang tawag dyan, ito'y itinatawag po sa kanya. Alright, at siya naman daw tumatawag umano dito po kay Mr. Charlie Atong Ang. For the record rin, girl, tayo po ay nakipag-ugnayan sa abogado po ni Mr. Ang
at kay Attorney Lorna Kapunan para po sa kaukulan din panayam nga sana pagkatapos ng interview na ito para makuha ang panig po ni Mr. Ang. Sumagot po si Attorney Kapunan na pinauubayan na po daw nila sa DOJ ang investigasyon at hindi sila lalahok nga sa pagkikipagpanayam sa media. Ang naika nila ay trial by publicity. Balikan natin si Dondon. Dondon kamo, sige. So may nanonood sa screen nitong Isabong, nagre-report sa iyo kung merong naka-identify kung may nandadaya, tumatawag sa iyo at tumatawag ka kay Mr. Ang. Paano ang usapan ninyo again? Katulad niyan, pag naitawag ko na kay Mr. Ang, sabihin niya sa akin Mr. Atong Ang, okay, itawag mo na rin yan kay Bito. And then yung si Bito na yun yung isang team leader na pulis at tinatawag ko rin sa kanya. At saka pumupunta yung tao niya para kunin yung mga tao na mga mandaraya. Okay, itong Bito na ito, kailan mo siya ma-identify? Itong pulis na ito, kasi kahapon sa interview mo, may binabanggit kang Colonel, Major at Kapitan. Itong Bito, sino ito? Isang colonel po yan. Okay, yung Colonel active sa PNP ito? Yes sir, active po yan. Okay, so itong Bito, saan siya nakaposte? Sa anong particular na arena? Naka-duty kasi yan dati sa dati sa Krami naka-duty yan. Wala siya sa sabungan. Siya ay naka-duty bilang pulis. Ano 'yon? Paano yung kwento doon? Yung pag-identify at pagdukot, sino gumagawa ng aksyon na pagdukot? Yung may mga tao kasi yan, may isang grupo sila na marami yan, may police at civilian. Ngayon, pag tinawag ko yan, pumupunta kagad dyan sa arena. Then, pagkatapos, binigay naman yung mga tao na yung mga mandaraya sa kanila. Okay, at pagkatapos maitawag kay B2 kamo, tatawag sa iyo si B2 para i-clear yung pagdampot sa mga umano'y nandadayan sa bungero? Yes, sir. Opo. O sige, pakikwento mo nga ng isang instance po sa pangyayaring ito. Saang particular na grupo na nandaya ito? Saang kayang arena ito? Kadalasan, Santa Cruz at saka sa Lipa, din sa Manila Arena. Itong kaso ni John Lasco, no, kasama siya sa case number 5, mga taga Santa Maria, Bulacan ito, at sila'y huling nakita noong May 11, 2021 dito sa arena sa Santa Cruz, Laguna. Ito ba? Pwede mo sa aming isalaysay lang kung naaalala mo, and baka ito'y laman din ng iyong affidavit. Ano kwento dito? Sino? Paano ang nangyari? Katulad nung sinabi ko, sir, yan si Rick De La Rosa, nanonood sa screen yan, pinapanood niya yung mga laban. Ngayon, pagdating, nakita yung mga yan na may medyo tope, tinatawag kagad nila yan sa akin. Pagkatapos, pinapaalam ko kagad yan kay Mr. Atong Ang. So, ganun din ang nangyari. Kinakausap ko sila, nilagay ko sa isang kwarto. Sa mga panahong... Pagkatapos, Go ahead. Pagkatapos nun, sinusundo na sila ng grupo ng mga pulis at civilian. Okay, sa mga panahong yun, nasaan ka, Dondon? Minsan kasi nasa bahay lang ako. Yung bahay ko kasi nasa loob ng farm ni Mr. Atong Ang, doon sa Lipa. Pag tinawag yan sa akin, pinupuntahan ko kagad yan sa Santa Cruz. At kinausap ko yung mga grupo na yan. Saka dinala ko sa mayroong ito na rest house si Mr. Atong Ang. Yung sa may bandang kusina, doon ko sila kinakausap habang inaantay ko yung grupo ng mga pulis. Okay, medyo naputol ka doon. Naandun ka sa Lipa, no, na farm nitong si Ginoong Ang, at pagkatapos, pag tumawag na sa iyo na nadampot na itong mga sabungero, kamo, tatawag ka kay Mr. Ang for clearance. Clearance na alin? Clearance para sabihin na ito na, nakuha ko na yung mga taong mga mandaraya. Ngayon, sinasagot naman niya ako, sabi ni Mr. Atong, sige, tawagan mo si Bito
para mag-usap kayo. And then tinatawag ko kay Beto, yung grupo niya, pumunta naman sa farm. Okay, saan dinadala? Halimbawa, itong mga nawala dito sa arena sa Santa Cruz, Laguna. Oo, saan sila dinala? Saan? Doon sa Tanex, sa Talisay, Batangas. Oo, sa Talisay, Batangas. Doon sila dinala. Ano yon? Safe house ba yon? Ano yon? Rest house ba yon? Ano yon? Sir, may isang police kasi doon, may-ari ng palaisdaan. Doon dinadala sa palaisdaan niya. Okay, pagkatapos pa, sa pagkakataong ito, kasama ka mismo nitong mga dinampot na mga sabungero? Hindi po, hanggang farm lang ako. Tino-turnover ko lang po sa kanila yan. Ngayon, paano ko nalaman bakit doon dinadala sa Batangas, sa Taal? Gawa ng nagkikwentuhan yan sila sa akin, tapos sobrang dami. Siyempre, pag tumawag, bakit sobrang bilis naman yan? Baka naman maya maano tayo ni Mr. Atungang. Ngayon, saan police dyan na pinapakitaan ako ng video na kung paano nila kinatay ang mga yan, kaya doon ako nagka-idea kung paano. Okay, sige. So, ganito, sa lahat ng mga kaso nitong mga dinukot, dinampot na mga sabungero, doon sa iba't ibang mga sabungan, meron ka bang mismo ikaw present sa panahon na sila'y pinatay? Wala po. Yung isa, mayroon na naman ebidensya, yung nakitaan sa CCTV, mayroon isang na naglakas loob na videohan, yung dinukot na sabungero. Yun yung kasama nila kahapon ni Mr. Atong Ang nung mag-file, yung si Rogelio Burican, yung nakapula, at saka yung nakasombrero na pula, si Rodilo Anigig. Sila po, dalawa ang nagbitbit na nakuhaan ng kamera bago mawala yung isang missing sabungero. Sige, so sa ngayon, sa video na hawak mo doon sa USB na ito, particular ka mo sa kaso nitong sila Lasco, yung mismong video yon, ito ba lang yung video ng pulis na sinasabi mong kumuha habang ginagawa yung krimen ng pagpatay sa mga sabungero? O meron pang iba? Sir, nung kumpleto ako niyan dahil pinuforward yan doon sa cellphone ko. Bago ako pinatakas ni Mr. Atong Ang sa ibang bansa, pinasunog niya muna yung lahat ng mga cellphone ko at binilhan niya ako ng bago at pinabantayan. Dapat yung isa na puno ng mga ebidensya, naitago ko sana yon. Pinabantayan niya ako doon sa driver niya. Nung nakita na nasa bulsa ko, kuya, ano yan? Ay, yun. Naisama ko na rin pagsunog. Oo, so sa ngayon, wala kang hawak na video na iba maliban doon sa USB na hawak mo kamot, may duplicate ka na. Opo. Oo. So ngayon, Don, dito balikan ko lang itong sinasabi mo na merong taga-identify, may taga-dukot, dinadala doon sa isang palaisdaan ng isa kamong pulis. Anong rango ng pulis na taga-Talisay? Ordinaryo lang yun. Hindi ko alam kung dispute 3 o dispute 2 yun. Okay. Ngayon, sabi mo, wala ka mismo, hindi ka present habang yung ginagawa ang krimen ng pagpatay. Tama? Yes, sir. Oo. So ano ang doon sa video na napapanood mo at nakuha mo dati, so ako humihingi ng pangunawa po sa ating tagapakinig dito po sa katanungan na ito at posibleng sagot ni Don, paano pinapatay ang mga sabungero? Anong pamamaraan na ginagawa nitong mga kamo ay pumapatay at sino-sino mismo ang pumapatay? Pinusasan kasi nila yan. Nung nakita ko yung mga polis na yun, nakapusas yan. Tapos tinatalian ng tie wire sa leeg. Yung killing mo simple, dahan-dahan ginagarote nila hanggang sa lumabas yung dila at saka nakakahihi na yung tao. Then patay na. Pagkatapos niyan, meron silang mga tao doon na yung tao na sa palaisdaan, tao nung isang pulis na yung nilalaslasan, yung yung may mga laman lumulubo, inaalis nila yung dugo. At saka nilalagay sa tabla na pinapak yung tao na tinatalian ng tie wire kasama yung buhangin para pandubog.
Yung kinikwento... At Okay, go ahead. saka sinasakay nila sa bangka, tinatapon sa gitna ng taalik. Yung kinikwento mo na yan na uri ng pagpatay, yung mga pumapatay, yung pagsakay ng bangka, pagtapon sa lawa, may video ka dati nun, napanood mo yon o kwento lang sa'yo? Napanood ko po mismo yan. Doon sa, minsan binabiber sa akin yan. Napapanood ko talaga yan. At mayroon pang isa na pinapakita ko nga kay Mr. Atungang yan. Doon sa mga kamoy napanood mong video, identified roon yung mga tao na gumagawa ng karumal-dumal na krimen na yan? Identified mo sila? Yung mga tao ng pulis doon sa palaisdaan, hindi ko identified, gagawa ng hindi ko kilala. Pero yung mga pulis, kilala ko sila. So sino mismo yung gumagawa ng karumal-dumal na krimen na iyong ibinanggit sa amin kanina? Hindi mo mga kilala iyon kasi nga nasa video sila pero hindi mo kilala mga mukha nila kung sino sila? Yes, sir. So doon sa napanood mo lang na video, may identified ka doon, kilala mo mga pulis? Kilala ko yung mga pulis. Gawa ng nandun ako rin nung time na pag nire-receive nila yung tao. So alam ko na sila yon. So dito sa sinasabi mo na pagtapon sa lawa, bagamat may video ka, hindi mo nasaksihan mismo, personal, yung pagtatapon ng mga bangkay sa lawa. Yes, sir. So maaring sabihin, ngayon ba kasi doon ang lawak kasi ngayon yung surface area ng Taal Lake ay 234.2 square kilometers ito. Maaring hindi mo matutukoy specifically kung saang banda ng lawa itinapon ng mga bangkay? Yes, sir. Pero may ginagawa na mga CIDG sa ngayon. Meron na siguro silang nakuhang tao para ituro kung saan banda itinatapon sa lawa. Doon sa mga binabanggit mo na mga video na pinapadala sa iyo, may sinasabi ka na napapanood rin ito ni Mr. Atong ang umano? Yes, sir. Pinapakita ko yan sa kanya. Meron ka bang mga parang recording o pag-notes kung anong mga araw ito, kailan ito, saan mo ito pinakita at sino-sino doon sa mga case studies ng mga 34 nawawalang sabungero kung sino mga to? Sir, ang may pinanghawakan lang ako, yung boat, sir, na pagkatapos nila katayin, hihingi ako ng pera kay Mr. Atungang. Mayroong boat, sir, na hindi ko sinauli sa opisina. Yun ang hawak ko. May mga perma at saka yung isang team leader. Malaki kasi sahod ng team leader, sir. Simula nung nawala si John Lasco, 2 million na kagad ang monthly nung pinaka-team leader. Itong sinasabi mo na pagtawag kay Ginoong Ang, kapag meron ng unidentified na umano'y nandadaya at dinampot ng mga pulis, ano ang usapan ninyo as in specific instruction sa iyo para masabi mo na talagang sangkot dito sa patayan umano si Mr. Ang? Katulad niyan, sinasabi niya na sige, tawag mo na yung kabito. Pangalawa, yung pera na galing pambaya doon sa mga pulis na mga dumukot, galing mismo sa kanya, minsan doon sa mga anak niya na binanggit ko doon sa aking affidavit. Pinag-usapan nyo ba talaga yan? Talaga bang nasa plano nyo yan diyan dito sa kumpanyang ito na nangangasiwa ng sabungan na kapag may mga nagtsotsope, papatayin? Don? Yes, sir. Yung isang grupo kasi na yun. Dali, puputol-putol ka lang. Hello, Don? Sir, Sandali. noong time kasi na Go ahead. maraming nandaya, nagbi-meeting yung mga yan. And nagsabi si Mr. Atungang kung hindi natin gawin to, babagsak yung negosyo natin at hihina ang kikita natin. Mayroong mga tao
na sa grupo nila na ayaw talagang pumayag. Pero majority, ang mas marami ang pumapayag. Kaya tinutuloy nila yan. Ngayon, sabi ni Mr. Atoang, kung hindi natin gawin yan, babagsak yung negosyo natin. Nandyan lahat yung alpha nakikinig. Pero may mga tao na mga mababait, yung hindi ko sinali sa ano ko. Sa affidavit? Oo. Yung, Yes, sir. yung, Sabi dapat ko. yung sinasabi mong alpha, ano ibig sabihin nun? Sila yung mga miyembro, sila yung nasa top rank. Ang chairman nila ay si Mr. Atong Ang. Yung voucher na sinasabi mo, no, na hawak mo ngayon, no, sa voucher na iyon, ano ang nakasulat? Ano ang nakalagay? Ang nakalagay kasi doon, yung monthly ni yung isang pinaka-team leader, and then yung intel lang kasi nakalagay doon. Pero alam na yun ng opisina, alam na ng mga anak niya yan. Pag sinabing intel, may katayan na nangyayari. Okay, pwede ba naming, kumbaga, total naman kasama ito sa magiging ebidensya mo, pwede ba namin malaman na specific, ito bang voucher na ito ay pro forma? Special bang voucher ito? Ano nakalagay dito? Disbursement sa may pangalan, tapos Yeah. yung amount, meron ba doon description sa job description, kumbaga? Mayroon, sir. Yung sa pag sinabing intel, amount of 10,000, yun na yun. Alam na nila yun na gano'n ang nangyayari. Okay, doon sa voucher na ito, sino-sino ang mga nakapirma at pinapipirma? Ako mismo, ang kumukuha kasi doon, ako ang pinapapirma. Ngayon, nadala ko yung voucher na yun dahil hindi ko binabalik. May mga pangalan doon na yung monthly, nakapangalan kung sino-sino. Andun nakalagay. Pangalan noong team leader na tumatrabaho sa go ahead. Yes, sir. Pag sinabing yung pangalan nila doon, nire-receive ko din naman sa opisina yon. Pero mayroong isang nakapangalan talaga doon sa isang tao, mismo ng tao niya, yung driver niya, na kaya ko rin ituro. Sandali lang, medyo naputol ka doon. So sa voucher na ito, sa bawat, kumbaga, ito ba ay regular na voucher tinatanggap? Linggo-linggo ba ito? Buwan-buwan ba ito? O sa bawat trabaho ng pagpatay? Bawat trabaho ng pagpatay. Halimbawa, sa isang linggo, dalawa, automatic, nandun yun. Pero yung iba kasi na hindi ko na naibalik dahil kinukuha talaga ng opisina yon. Pag lang na may time na hindi ko talaga binabalik para dagdag doon sa mga pinaplano ko noon. So may sa voucher na ito halimbawa sa hawak mong voucher, halimbawa lang ngayon bilang sample kumbaga, sino nakapirma at magkano halaga at anong petsa? May nakalagay masyado. Sandali. Kasi yung Go ahead, may Greg. pangalan sila doon. Halimbawa, nila blank. Pangalan niya, tapos amount. Ngayon, ako lang ang nagre-receive noon dahil minsan sinubukan ko silang ipa-receive, ayaw nila. Pero may time na pinanghawakan ko yung halagang 2 million mismo nung monthly nung isang yung team leader. Mayroon nakalagay buong pangalan niya at pirma mismo ng driver niya. Mayroon ako niyan. Okay. So eto kasi sabi mo nga voucher ito dapat receive noong tumanggap ng pera pero hindi pumipirma yung mga pulis. Yes, sir. May mga pangalan talaga yung mga yan. Oo nga, may pangalan yung pulis pero yung pulis hindi napirma ng voucher bilang katunayan na tumanggap ng pera pero ang sabi mo, may isang voucher o pagkakataon na may pumirma driver ng pulis. Sir, yun ang amount nun. Okay. May pumirma. Yung monthly yan, monthly niya. Driver ng pulis yung pumirma. Yes, sir. Yes. Okay. Sa pagkakataong yun, Police
din yan. Pulis din yung pumirma pero kumbaga driver noong opisyal. Yes, sir. Magkano halaga nun, yung voucher na yon? 2 million kasi yun yung monthly niya.